Biglang nagdilat ang mga mata ni Kanagi. Isang gulat na sigaw ang tumakas sa kanyang mga labi habang bigla siyang umupo. Isang nurse, napansin ang biglang paggalaw niya, lumuhad upang kalmeyan siya. Sinabihan siya nito na wakas ay nagmulat na siya. Nasa antay-panghula infirmary siya at natutulog simula nang matapos ang kanyang misyon. Nang marinig ito, nagtataka si Kanagi kung baka natalisod lang siya. Ang tulog niya ay sobrang lalim na hindi man lang siya nakapasok sa spatial realm upang mag-ensayo kasama ang mga tagapagtatag. Siniguro siya ng nurse na okay siya, itinaas ang kortina bago paalalahanan siyang tumawag kung may kailangan. Sa pag-angat ng kortina, napansin ni Kanagi si Suwo na nakaupo malapit, may nakatakip na braso, tahimik na nagmamasid sa kanya. Nakita ito ni Kanagi, nagtaka kung baka patuloy lang siya bantayan habang siya ay walang malay. Nag-ikot si Kanagi at napansin na wala sina Hanada at Akane. Mausisa, itinanong niya tungkol sa kanila. Sa pagpapahayag ni Suwo, ipinakikita niya na sila ay nagte-training, frustrado sa kanilang iniisip na kawalan ng kabuluhan sa huling laban. Sa isang tanggap na tono, calmly na sinasabi ni Suna ang kapangyarihan ni Kanagi ay labis. Ang pagkuha ng komplemento na ito mula sa isang lalaki tulad ni Suwo ay nakakagulat sa nasuplong na batang yun. Ngunit bago pa niya makuha itong maunawaan, biglang tumayo si Suwo at nanggigil na nagtatanong kung sino siya talaga. Sa loob ng hindi hihigit sa 2 araw matapos ang kanyang pagdating, si Kanagi ay nag-api na ang isang rank 3 at isang potential rank 1 na pinuno, gamit ang isang bihirang pagsasama ng mga spell na hindi pa ni Su na nakikita noon. Hinahamon ni Suwo na malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Kanagi at kung paano rin siya maaaring maging tulad nito. Habang patuloy na nagtitiyagang makakuha ng mga sagot si Su, biglang dumating si Makoto, nagtatanong kung si Kanagi nga ba ang hinahanap niya. Kinumpirma ni Kanagi, ngunit nagulantang si Suwo sa biglang pagdating ng kanyang nakatatandang kapatid. Lumakad si Makoto papunta kay Suwo, halos hindi man lang siya tinitingnan, habang nag-aalinlangan na tinanong si Kanagi kung talagang siya ang nakakatandang kapatid ni Suwo. Sa sandaling umalis ang tanong sa kanyang labi, biglang nagdala ng espada si Makoto at inilahad ito ng ilang pulgada malapit sa lahat ng taong nasa silid. Parehong nabigla si Su at Kanagi. Kinaiiwasan ni Kanagi ang atake, nagtataka kung ito'y isang uri ng pagsusulit, samantalang si Makoto, na labis na nagulat, namamangha sa kung paano nakaiwas ang isang bagitong trainee sa kanyang saksak. Kumpirmado ni Makoto na ito nga ay pagsusulit, at pumasa si Kanagi. Walang pag-aalangan, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kapitan ng puwersang Su Makoto. Matindi ang epekto sa kalooban ni Kanagi. Tunay na kuya ni Suwo si Makoto. Matapos ang maikling tigil, inianunsyo ni Makoto na dahil sa kahusayan ni Kanagi sa harap ng rank 1 na kalamidad, pansamantalang sasali ito sa kanilang puwersa. Namangha si Kanagi sa anunsyong yun, subalit mas namangha pa si Suwo. Lumulutang ang tibok ng inggit sa kanya. Bagaman kapatid ni Makoto, hindi man lang siya pinayagang sumali sa kanilang puwersa. Agad na iniutos ni Makoto kay Kanagi na sundan siya para sa isang briefing, habang sa likod, madiin na kinukurap ni Suwo ang kanyang mga kamao sa pagka-frustrate hanggang sa magdugo ang kanyang mga daliri. Samantala, sa lugar ng pagsasanay, nagtatrabaho ng husto ang duplo ng unit kontra sa Laysay. Si Akane ay humahawak ng maraming sandata habang si Hanada ay nakatuon sa pag-block sa kanyang mga atake. Gayunpaman, anuman ang gagawin ni Akane, hindi niya matutumbasan si Hanada. Kahit gaano sila kapush sa kanilang sarili, alam nilang halos imposible ang marating ang antas ni Kanagi. Habang patuloy silang nag-eensayo, biglang pumasok si Midori, nagpapahayag ng kanyang pagdating na may dalang chocolates mula sa Peru. Sa gulat niya, hindi man lang pinansin ng dalawa ang chocolates at nagmadali silang lumapit sa kanya, tanong nang may kasiguraduhan kung gaano katagal siya mananatili sa Japan. Sa pag-amin ni Midori na mananatili siya ng 1 linggo doon, agad-agad na ininsist ng dalawa na magpa-train sa ilalim niya sa loob ng panahong yun. Ayaw nilang hayaan na malampasan sila ni Kanagi ng basta-basta. Nagulat si Midori, hindi niya inaasahang magiging ganito kadeterminado ang dalawa. Pumayag siyang mag-training sa kanila subalit nagtanong tungkol kay Suwo, nagtataka kung gusto rin niyang sumali. Justo nang matapos siya magsalita, dumating si Suwo, puno ng determinasyon ang kanyang mukha habang kinumpirma niya ang kanyang pagsali.
Samantalang sa pasilyo, kasabay ni Makoto si Kanagi habang papunta sa kanilang paroroonan. Sa training room, nagulat ang grupo nang makitang si Suo ay may ganoong kasigasig sa pagsali. Ibinunyag ni Suo na isinantabi si Kanagi ng kanyang mas matandang kapatid para pansamantalang sumali sa kanilang grupo. Pina-realize ng revelation na ito sa dalawa kung gaano kalayo na ang narating ni Kanagi. Ang mahirang mapili ni Makoto ng personal ay hindi maliit na tagumpay. Subalit, itinuturing ito ni Suo bilang senyales ng kanyang sariling kahinaan kumpara kay Kanagi, na naniniwala siyang kailangan niyang paigtingin pa ang kanyang sarili. Sa kasalukuyan, sa pasilyo, nahihiwagaan si Kanagi at nagtatanong kay Makoto tungkol sa pulong. Ipinakikita ni Makoto na ang pulong ay may kinalaman sa kanilang susunod na misyon, kung saan sila ay aalis kinabukasan. Habang naglalakad, biglang huminto si Makoto at nagtanong kung malapit ba si Kanagi sa kanyang nakababatang kapatid. Naalala ni Kanagi ang kanilang huling laban nang ipinahiram sa kanya ni Suo ang kanyang espada, at masayang kinumpirma na oo. Bagaman walang pakialam si Makoto, sa loob-looban niya ay nag-aalala siya sa kanyang kapatid subalit hindi ito ipinapakita. Dahil dito, akala ni Suo na kinapopootan siya ng kanyang kapatid at hindi ito nagmamalasakit sa kanya. Ang totoo, nang bumisita si Makoto sa kanila dati, hindi niya iniwasan si Suo. Hindi niya lang kayang tignan ang sugat nito. Ngunit sa misinterpretasyong ito, inakala ni Suo na nilalaktawan siya ng kanyang kapatid, nagpapalakas pa lalo ng kanyang determinasyon na isugal ang kanyang buhay at magpatibay ng higit pa para makuha ang pansin ni Makoto. Sa kabilang dako, hindi nais ni Makoto na maging mas matatag si Suo, nais niya lamang ito ay maging ligtas. Ang malalim na di pagkakaintindihan ang nagtulak kay Suo na gawing mas matatag kaysa kay Kanagi, sa paniniwala na sa ganun lamang ay aaminin siya ng kanyang kapatid. Umaasa siya na isang araw, siya mismo ang magtatagumpay laban kay Makoto. Samantalang si Kanagi, patuloy pa rin sa kanyang pagkakamangha, pinauusig si Makoto pa ng husto. At sa wakas ay inamin ni Makoto na tunay na mahal niya ang kanyang kapatid. Natutuwa si Kanagi sa natuklasang ito. Sa training area, habang ipinaliliwanag ni Suo ang lahat sa grupo, naguguluhan si Akane. Bagaman nagsasalita si Suo tungkol sa pagsasapantaha sa kanyang kapatid at pagpapatunay sa sarili, lubos pa rin niya itong iginagalang. Patuloy sa kanyang pagsasanay kasama si Hanada, binanggit ni Akane na sa huli, gusto lamang ni Suo ang atensyon ng kanyang kapatid. Nakakaramdam ng pagmamalasakit si Hanada dito, ngunit ang mga salita ni Akane ay nag-udyok ng galit kay Suo. Samantalang sa pulong, natutunan ni Kanagi ang tatlong batayang patakaran ng grupo. Una, maging mabilis. Pangalawa, panatilihin ang offense ibong presyon. Pangatlo, labanan ng mga kahinaan. Sa Counter Force Division, itinuturing na pinakamatatag ang grupong ni Makoto pagdating sa abilidad sa labanan. Ang grupo ay kumikilos na may kahit 7 o higit pang miyembro. Ang grupo ay pinlano upang maging isang maliit ngunit elite na puwersa. Ang kanilang pangunahing mga target ay ang mga threat na may ranggo na isa pataas. Sa loob ng helicopter, habang ini-escort ang tropa ni Makoto sa kanilang misyon, may isang kasamahan sa squad na nagngangalang Jack Ero na walang pakialam na sinabi na 70% ng lakas ng team ay mula sa kanilang kapitan, samantalang ang iba ay mga dagdag lang. Dahil pansamantala lamang si Kanagi bilang miyembro, hindi siya ini-expect na magawa ng marami. Gayunpaman, habang ipinaliwanag ito ni Jack Ero, abala si Kanagi sa kanyang phone. Pinuna ito ni Jack Ero, kaya humingi ng paumanhin si Kanagi, saad na kailangan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan. Naguluhan si Jack Ero, kaya't tinanong kung ano ang ibig sabihin niya sa pamamagitan ng pag-uugnayan. Sinusubukan ni Kanagi na makipag-ugnayan sa ibang miyembro ng Anti-Propacia Group, sapagkat palagi siyang inuutusan ng mga nagtatag. Habang sila ay nagte-training, natanggap nila ang kanyang mensahe, at nagulat ang lahat sa pagbabasa nito, lalo na si Suo, na nagtatanong kung ano ang nasa isip ni Kanagi sa pagpapadala nito. Agad nilang ipinakita ito kay Midori, na natuklasan na ang mensahe ay naglalaman ng 3 magkakaibang payo, bawat isa ay inilalahad para sa iba't ibang tao. Napahanga si Midori sa detalyadong gabay kung paano magiging mas malakas. Sa isang ngiti, iniabot niya ang kanyang kamay at nagtanong kung susundin ba nila ang payo o tatanggihan ito. Dahil sa tingin nito bilang hamon, tinanggap ng lahat,
lalo na si Suo na galit dahil sa pagkahalimaw ni Kanagi sa kanilang mga sugat. Nang bumalik sa eroplano, sinabi ni Jack Ero kay Kanagi na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Linas-linas ng bintana, namangha si Kanagi sa pagkakita sa isang malalawak na mapunong bundok na may mga napakalaking kristal na tumitindig mula sa lupa. Ang kanilang misyon ay harapin ang isang Propacia ng Rango 1, ang nagyayelong lupa. Ang sakunang ito ay nagbabanta na magyelo ang buong planeta, dahil ang mga apektadong lugar ay lumalaki sa isang nakababahalang bilis. Kung hindi ito pigilan, maaaring lamunin ang buong mundo, na magtatapos sa lahat ng buhay. Ang pangyayaring ito ay nagaganap ng sabay-sabay sa 17 iba't ibang lugar sa maraming bansa. Marami sa mga ito ay nasa mga urban areas, na lalong nagpapahirap sa krisis. Ini-brief ni Assistant Captain Kashi ang tropa sa sitwasyon, binigyang diin na hindi nila kayang magkaroon ng anumang pagkaantala, dahil ang mga ulat ay nagsasabing ang epekto ng pagyayelo ay kumakalat ng mas mabilis sa inaakala. Humihila sa misyon, iniutos ni Makoto sa tropa. Nagdesisyon silang tumalon mula sa likuran ng helicopter, dahil hindi na ito makapag-proceed ng ligtas. Bago sila tumalon, ipinaalala niya sa kanila na walang dapat masaktan na tao. Upang ma-motivate ang lahat, pinag-utos niya silang gawing tagumpay ang 3 patakaran ng squad, at sabay-sabay itong sinigaw nila. Na nasa likod, nagmumuni-muni si Kanagi sa kanyang huling laban, kung saan kanyang minsan na naman na inasa kay Hanoki sa huli. Determinado siyang magpatatag sa panahon ng pansamantalang misyon na ito, isinasaad niyang ito'y isang mahalagang pagkakataon upang matuto mula sa iba pang miyembro. Habang lahat ay sumisid mula sa helicopter, nagpasya si Kanagi na tapusin ang misyong ito ng kanyang sarili. Ito ang unang rank 1 prophecy niya. Nang 1,017 ng umaga, lahat sila'y ligtas na nakababa sa lupa. Ang hangin ay napakalamig, at kahit naawa Kenner si Jacaraw, napagkakaso pa rin siya ng sipon, na nagtatanong kung paano naapektuhan siya ng temperatura. Ipinaunawa ni Kashi na mas malala pa raw ang lamig kaysa sa iniulat, kaya maaaring iyon ang dahilan. Sabi rin niya sa squad na malawak ang lugar at nagmungkahi na magtayo ng kampo sa kalahati ng daan. Nang marinig ito, may iniisip si Makoto, ngunit itinatago niya ang kanyang saloobin. Samantala, tinanong ni Kanagi si Jacaraw kung naitalaman sa alinmang kagamitang panghukay ang prophecy na Frozen Earth. Libro ng hula, tinatanggihan ni Jacaraw ito, ipinapahayag na ang Anti-Propacia Unit ang nagpapredict gamit ang kanilang natatanging kakayahan. Bagaman maraming mga hula ang umiiral, ito ang unang pagkakataon na matagpuan ng maayos ng isang miyembro ang isang hula ng ranggong isa. Kaya napili ang grupo ni Makoto para sa misyon, dala ang kahalagahan nito. Nasagot ang tanong ni Kanagi, ngunit napansin ni Kashi na tila medyo nerbyoso siya. Panyanatag ni Kashi na mas mabuti ang nerbiyos kaysa magpabeya, ngunit hindi dapat maging pasanin. Inilatag ni Jacaraw ang kanyang kamay sa balikat ni Kanagi, inuulit ang salita ni Kashi at pinapaalala sa kanya na kasama niya ang pinakamahusay na tropa ng Anti-Propacia Unit. Sinigawan ni Kashi si Jacaraw para sa pagiging sobrang kampante, na ikinapapahiya agad ni Jacaraw. Biglang itinaas ni Jacaraw ang kanyang kamay, nag-uulat na natuklasan ng kanyang radar ang mga kalaban sa 2 oras, mga 200 metro ang layo. Kinumpirma ni Kashi ang ulat at biglang naglaho, upang muling magpakita pagkaraan ng sandali. Kinumpirma niya na siya ay nag-scout at nakakita ng 30 halimaw na may tinatansyang ranggo ng S-triple plus. Ang mga nilalang na ito ay bahagi ng Ice Gargoyle na lahi ng Thais tribe. Nang marinig ito, agad na nag-utos si Makoto sa kanyang unit na puksain ang kaaway. Ang grupo ay pumapalapit sa mga paparating na halimaw ng may mataas na koordinasyon, ang kanilang teamwork at situational awareness ay nag-iwan kay Kanagi sa paghanga. Sila ay gumagalaw sa isang kumpletong ibang antas kumpara sa mga estudyante, na siyang nakapagpasindi kay Kanagi na ito ay mga elite warriors, higit pa sa mga regular na miyembro. Handa nang sumali sa labanan, humingi ng pahintulot si Kanagi, na ibinigay ni Makoto, itinanggi ang mga kaaway bilang wala lang kundi S-triple plus rank. Sa pahintulot na nakuha, sumugod si Kanagi at sinipa ang ulo ng isang halimaw. Subalit, sa gulat niya, sumabog ang nilalang, nagpadala ng mga piraso sa lahat ng dako. Habang si Kashi, maingat na umiwas sa pag-atake ng isang kislap ang halimaw, nagbabala na may mga napakalakas na mga halimaw na kasama sa iba.
Samantala, bumaril si Kenagi ng kanyang apoy sa tagasibak na lag-ari at ganap na pinuksa ang isang halimaw sa isang maapoy na atake, itinapon nito. Nakita ito ni Jack Ero, na na-stun sa katulad ni Kenagi na gumamit ng isang intensong atake sa apoy sa isang nilalang. Galit na galing sa paggamit ng kanyang kakayahan. Napatitig si Kashi, habang si Makoto, sa ilang bagsak lang ng kanyang kilos, ay walang hirap na pinupunit ang natitirang mga halimaw. Tiningnan rin niya ang nag-aapoy na konyag ni Kenagi at napagtanto na galing ito sa kanyang nakitang asul na liwanag kanina. Sa mga halimaw na nasugpo, nagtayo ng kampamento ang grupo sa kabundukan at nagsimulang kumain. Habang kumakain, tinanong ni Kashi si Jack Ero kung ano pa ang kanyang nakita sa radar. Iniulat ni Jack Ero na walang mga banta mula sa mga boss sa loob ng 10 kilometro na radius. Nang marinig ito, nagpahinga ng malalim si Kashi, na nagsasabing maaari silang mag-overnight doon. Ngunit, agad din siyang nagtaka kung saan na napunta si Kenagi at ang kapitan. Sa kabilang dako, nakaupo si Kenagi sa harapan ng kanyang sariling apoy, sinusubukang pag-isahin ang kanyang mga spells gaya ng dati. Subalit habang nakatuon siya sa proseso, biglang dumating ang kapitan mula sa likod at sinabihan siya dahil sa kanyang enthusiasm sa pagsasanay. Isinugat ni Makoto si Kenagi, na halos napahalinahan sa takot sa kanyang tahimik na paglapit. Matapos patahanan nito, umupo si Makoto sa tabi ni Kenagi at tanong kung ito ba ang unang beses niya sa pagkampang at kung nahihirapan siya. Masiglang sinabi ni Kenagi na okay lang siya, ngunit sa kanyang pagtataka, narinig niya si Makoto na nagsasabi na gusto lang niyang umuwi at magyosi. Nagulat si Kenagi, di niya inaasahan na magyoyosi pala ang kapitan. Ngunit sa lubos niyang pagkagulat, ipinakita ni Makoto na siya ay desperado na gawin yun sa kanyang pusa. Labis na naguluhan at nag-alala si Kenagi, akala niya ay usapang droga ito. Agad niyang tinanong ang kapitan tungkol sa pusa, kung saan si Makoto, na lumalapit ng medyo nakakakilabot, ay naglabas ng kanyang telepono at ipinakita ang larawan. Tinanong ni Kenagi ang pangalan ng pusa, at ibinunyag ni Makoto na ito ay si Oribe. Habang tinitingnan ni Kenagi ang larawan, napansin niya ang matapang na titig ng pusa, ngunit sa halip na itanong kung namimiss talaga ni Makoto ito, tinanong niya kung totoo nga ba. Sa kanyang pagtataka, tumanggi si Makoto, ipinahayag na si Oribe ay sakit sa ulo talaga laging nananagnak ng mga gamit, nagsusuka kung saan-saan, at isang tunay na bangungot. Gayunpaman, inamin ni Makoto na ang pusa ay manganga pero mahal pa rin niya ito. Katulad ng kanyang nakababatang kapatid, si Suo, nagugulat si Kenagi na ganito nagsasalita si Makoto, ngunit binibigyang pansin niya habang ang kapitan, sa isang umaasang boses, ay nagpapahiwatig ng kanyang nais na isang araw ay makikipag-usap din siya kay Suo gaya ng pag-uusap niya ngayon kay Kenagi. Si Kenagi, nakaisa-isang anak, inamin na hindi niya maunawaan ang ganitong sitwasyon, ngunit nag-alok siya ng suhestyon. Marahil, dapat tratuhin ni Makoto si Suo ng parehong paraan na pagtrato niya sa kanyang pusa. Napangiti si Makoto at sumang-ayon. Ipinaalam niya kay Kenagi ang ilang video sa kanyang phone, nagulat si Kenagi sa nakita niya kung paano inaalagaan ng kapitan ang kanyang pusa na parang sanggol. Natuwa si Makoto at nagtanong kung okay ba talaga ang ganong pag-uugali. Tapos, sa malambing na anyo, tinitigan niya si Kenagi at nagtanong kung pwede silang mag-practice magkasama. Sa kanyang isip, hindi talaga gusto ni Kenagi, ngunit bago pa siya makasagot, dumating si Kashi, naghahanap sa kanila. Hinihiling niya na bumalik sila sa kampo, paalala sa kanila na maaga silang aalis kinabukasan. Sumang-ayon si Makoto nang walang reklamo. Ngunit, gabing yun, hindi alam ni Makoto at ng kanyang grupo ang pagdating ng isang misteryosong tao sa maputing lupa. Ang tao na nakadamit parang papunta sa beach, yumayapak ng mas malalim. Sa napakaalamang lupaing nilalamig, nang tumigil, inamin niya na siya ay may misyon na tuparin ang hula sa lugar na iyon. Hawak ang isang maliit na aklat sa kanyang kamay, ibinibida niya ito bilang isang mahalagang misyon. Siya ay isang solo na nagpapaigting, patungo sa parehong bundok kung saan naroon si Makoto at ang kanilang grupo. Sa kampo, habang natutulog si Kenagi, siya ay nakakaramdam ng pagsasanay sa kanyang mga panaginip kasama ang mga tagapagtatag. Ang araw na ito ay tungkol sa pagsasabak, upang mapabuti ang kanyang pag-concentrate. Siya ay nagpraktis gamit ang mabigat na pana sa ilalim ng gabay ni Marjet, na nagtuturo sa kanya. Nakapapansin na pinagpapawisan si Kenagi,
Tinanong siya ni Margit kung masakit ba para sa kanya na panatilihin ang kanyang focus. Habang sila ay nagtuturo, malakas na nagrereklamo si Hanoki kung bakit hindi ito araw para sa pagsasanay sa pagsusword, ngunit agad na pinatahimik siya ng mangkukulam, na ipinapaalala sa kanya na siya naman ang may tira noong nakaraang araw. Sa kabila ng ingay, namangha si Margit na hindi naapektuhan si Kenagi, ipinapakita ang malaking pagpapabuti sa pag-maintain ng kanyang focus kumpara sa kanilang unang pagsasanayan. Ipinaliwanag ni Kenagi na siya ay kasalukuyang may misyon kasama ang isang kahangahangang koponan, na nagbibigay inspirasyon sa kanya na magbigay ng kanyang best. Nakafocus sa kanyang target, kanyang inililipad ang pana, tumatama sa gitna ng perpektong katiyakan. Nabighani si Margit sa kahusayan, samantalang bumagsak si Kenagi sa sahig, humihinga ng maluwag. Paalala ni Margit sa kanya na huwag kalimutan ng pakiramdam at itinuloy ang araw para sa pagsasanay. Nang ma-realize ni Hanoki na tapos na ang sesyon, siya'y na-excite, kaagad na kumuha ng kanyang sandata at nag-utos kay Kenagi na bumangon para sa pagsasanay. Ngunit, bago magsimula, biglang nagising si Kenagi sa kanyang grupo dahil oras na para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Bago magtungo, ipinaliwanag ni Makoto sa lahat na ngayon nila papatayin ang pinuno na may kinalaman sa hula. Habang nagsusulong, nakakaharap nila ang higit pang mga halimaw, ngayon ay isang grupo ng mga bluebird. Habang nagmimiyembro ang tropa patungo sa kanila, ang mga tagapagtatag sa loob ni Kenagi ay nagkomento kung gaano kadali ang misyon na ito, sa dami ng lakas ng koponan. Ngunit napansin ng mage na isa sa mas matatandang tagapagtatag ay tila hindi mapakali, nahihimalang may hindi tama sa laban. Matapos ang matinding laban, matagumpay na nilinis ng grupo ang mga halimaw, nagtanggal ng hadlang sa kanilang daan. Ipinag-utos ni Makoto kay Jikaro na mag-scout sa harap. Iniulat ni Jikaro na humigit kumulang 2,000 metro mula sa kanilang posisyon. May malamang na pangunahing boss, at papunta ito diretso sa kanila. Biglang nagbigay siya ng nakakatakot na balita na makakarating na sa kanila ang halimaw sa loob lamang ng 10 segundo. Sa sandaling yun, isang matataas na figure na kilala bilang ang hindi kilalang Diyos na si Calamites ay tumatakbo papunta sa kanila na may mabangis at maniakal na ekspresyon. Ang kanyang aura ay lubos na kaibahan sa alinmang halimaw na kanilang hinarap noon. Agad namang iniutos ni Makoto sa kanyang tauhan na makipaglaban, at silang lahat ay biglang nakitungo papunta sa boss ng maayos. Ginamit ni Jikaro ang kanyang mga kakayahan upang balutin ang nilalang habang sinasamantala ni Kashi ito mula sa lahat ng anggulo. Subalit, sa kanilang pagkabigla, walang makitang danyos ang kanilang mga atake. Nanatiling walang sira ang boss, kahit na ang kanilang combo ay maayos na isinagawa. Sa sandaling ang boss ay malapit ng mag-counterattack, biglang humahalata ito nang may paparating mula sa itaas. Iyon si Kenagi, bumababa na may matapang na atake. Naalala niya ang tinuro sa kanya ni Akane at Hanoki tungkol sa pagpapatupad ng isang pahigante ng saksak, kaya ibinandera niya ang kanyang pinakamatindi atake ng una, handang magpahigante ng buong lakas. Pinagsama-sama ang kanyang lakas, sinakian ni Kenagi ang kanyang nagliliyab na umiilaw putol na lag-ari, isinasantabi ang isang latay ng apoy papunta sa boss. Subalit, sa kanyang pagkabigla, walang epekto. Agad na samalag si boss, sinasalo ang kanyang sariling kamay at pinadapo si Kenagi sa lupa. Sa lakas ng paguntog, sandali niyang inakala si Jikaro na namatay si Kenagi. Ngunit nabuhay si Kenagi dahil nahulog siya sa isang kristal ng yelo na pumipigil sa kanyang bagsak. Samantalang si Kashi, patuloy sa pakikipaglaban, napagtanto kung bakit ito ang nangungunang boss. Siya'y kumaling patungo kay Makoto. Ngayon, siya na ang aasahan na magligtas sa kanila. Kumukuha ng kanyang sandata si Makoto, at habang ginagawa niya ito, biglang pinasaklob ni Jikaro si Kenagi at itinaas ito palabas ng laban, sinasabing kung makikialam sila, makakasagabal lang sila sa kanilang kapitan. Habang umuurong sila, sinasalag ng boss si Makoto ng buong lakas. Ang bugso ng pag-atake ay lumikha ng matinding alon, nag-aalala si Kenagi para sa kaligtasan ni Makoto. Gayunpaman, sa kanyang paghanga, tinitigilan lang ni Makoto ang atake ng ilang sentimetro bago ito makatama sa kanya. Sinasalag ulit ng boss, at isang beses pa, dinidiretso lang ito ni Makoto. Walang pag-aatubiling sinasalubong niya ito ng isang mapanirang korte, pinutol ang isang braso ng boss.
Sa pagmamasid nito, labis ang paghanga ni Hanoki. Nagpahayag na gusto rin niyang gawin ang parehong bagay. Ngunit, nababahala si Kenagi at mariing tumatanggi na payagan si Hanoki na sakupin ang kanyang katawan. Samantala, nakatayo sa harap ng sugatan ng boss, tahimik na ipinahayag ni Makoto na nais niya na maging may karanasan ang kanyang tauhan sa pakikidigma sa isang boss ng ganitong antas, ngunit ngayon, siya na ang tatapos nito. Nang marinig ito, agad na naglagay ng baras ang kanyang tauhan sa paligid para sa proteksyon. Kaagad namang naibaba ang baras, isinusog ni Makoto ang kanyang Red Dragon skill sa kanyang taibak, naglalabas ng umaapoy na apoy sa paligid. Isinaalam niya ito kasama ng Crimson Light, at ipinadala sa boss ang isang napakalaking inferno, na halos nagpapawala sa kalahati ng kanyang katawan. Lubos namang namangha si Kenagi sa pagmamasid nito. Ginamit ni Makoto ang isang teknik ng apoy na katulad ng kanya, ngunit mas malakas ito. Kung wala ang protektibong baras, baka lahat sila'y maging abo. Tahimik na humingi ng paumanhin si Kenagi sa boss, sinasabing tungkulin niyang protektahan ang mundo. At bigla na lang, nagmiyaw siya tulad ng pusa, na nagdulot ng napakalakas na pangalawang hiya sa lahat. Sa malapitan niyang pagmamasid sa labanan, napagtanto ni Kenagi na ang teknik ni Makoto ay lubos na magkaiba sa kanya. Sa Hinokis, ang galing niya ay totoong nasa ibang antas. Napatanga si Kenagi, gusto na ngayong matuto mula sa kanya. Habang nakakagulat, naghatid si Makoto ng huling suntok, pinatid ng buo ang kalaban. Gayunpaman, sa isang iglap, may biglang nagliliyab ng liwanag sa gitna ng labanan. Biglang nawasak ang braso ni Makoto. Sa pag-aalinlangan, humarap siya at nakita ang isang malalim na butas sa katawan ni Jacarao. Nag-ambo ng paala-paala si Kenagi, kinakapitan siya ng takot habang nare-realize niya ang nangyari. Isa-isa, ang mga kasama niyang sundalo ay unti-unting nasesayra ang katawan, dumadaloy ang dugo sa lupa. Sa harap ng kanyang mga mata, lahat sila'y papatayin. Si Kenagi, nakikita si Jacarao na bumabagsak, nagmadali para tulungan ito. Ngunit sa huling sandali ng kanyang lakas, itinulak siya ni Jacarao palayo. Habang nanlalata, tinitigan ni Kenagi nang hindi makapaniwala ang kanyang mga kasama na kasama niya lang kaninay ngayon ay bumabagsak na sa harap ng kanyang mga mata. Bagamat nasa panganib ng kamatayan, puno ng pagsisisi si Jacarao. Nabigo ang kanyang radar na maranasan ang paparating na atake, na nagdulot sa mapanamakalimutin na pagkatalo. Habang bumabagsak, humingi siya ng paumanhin sa kanyang kapitan, at sumisilip sa lupa, umaasa siya na makita ng kanyang koponan kung saan nanggaling ang atake. Ligtas si Kashi, ngunit nabugbog ang ilang miyembro ng kanyang koponan ng parehong sinasaltang beam, diretso sa kanilang katawan. Si Makoto, na hawak ang kanyang putol na braso, sumisigaw sa kanyang koponan na magtago sa teritoryo, tinatawag na skill attack ito. Walang atubiling sumunod ang lahat at tumakbo para sa kanilang buhay. Habang tumatakbo, tumawag si Kashi sa isang kapatid na sundalo, nananawagan na sumunod siya. Ngunit nag-aalangan siya, nag-aalala para sa kanilang kapitan na lubos na nasugatan. Ang atake na pumatay sa braso ni Makoto ay hindi maibablock, hindi man ang anumang barikada, dahil ang katangian nito ay nagpapalagay sa lahat ng sasalimuot nito. Bigla, may isa pang beam na papunta kay Makoto, ngunit maingat niyang inilagpas ito sa pagsolto sa ere. Si Kashi ay nanunood na nababalot ng takot habang inilalabas ng boss ang walang tigil na pambuno ng mga atake habang nagre-regenerate. Neralisa nila na kailangan nilang talunin ang boss sa isang malupit na putok, kaya't lumapit siya kay Kenagi, ngunit siya ay nakita na nakaluhod sa lupa, na nabulaga sa pagkabigla. Nakatitig si Kenagi sa mga katawan ng kanyang mga sugatan at namatay na kasama, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nagsusumbong si Kenagi habang nakiusap sa pinuno na si Valentine, nagtatanong kung pwede niya silang buhayin muli. Ngunit may hiya sa mukha, humingi ng paumanhin si Valentine. Hindi niya kayang buhayin ang mga patay. Napatahimik si Kenagi sandali, at saka humigpit ng hininga. Tinawag niya ang lahat ng mga pinuno, inamin na kahit gusto niyang soulless yunan ang lahat mag-isa ngayon, napagtanto niya na kailangan niya ulit ang kanilang tulong. Walang pag-aatubiling lumakad papalapit si Hanoki at kinontrol ang katawan niya. Samantala, habang ini-analyze ni Makoto ang pag-atake, napagtanto niyang hindi ito nahagip ng radar ni Jakiro. Dahil ang radar ni Jakiro ay sa loob lamang ng 3 kilometro, ibig sabihin ang pag-atake ay nagmula sa malayo pa roon.
Ang isang strike na ito ay pumatay hindi lang kay Jakiro kundi naputol din ang braso ni Makoto, patunay na ang kanilang kaaway ay hindi gaanong mahina. Determinado si Makoto na hindi masayang ang sakripisyo ng kanyang mga kasamahan, kaya't lalampasin niya ang kanyang kakayahan, nagtutok ng lakas na malapuwersa laban sa kanyang normal na kapasidad. Ipinokus niya ang kanyang enerhiya, gamit ang kanyang mapinong pandama para matukoy ang lokasyon na mahigit sa 3 kilometro ang layo nun. Kahit may mga hadlang na nagtatago sa kaaway, hinigpitan niya ang kanyang tibak, naalala ang mga namatay ngayong araw. Ang kanilang mga kamatayan ay nagpapalakas ng kanyang paninindigan. Dala ang hindi kumikibo at matibay na determinasyon, si Makoto ay naglalagay ng pulang liwanag sa kanyang patalim at inilalabas ang isang nakapagpapasindak na apoy. Ang matinding inferno ay pumupunit sa lupa, pinapawi ang lahat sa kanyang daan, hanggang sa wakas, ito ay naglalantad sa kaaway na nagbato ng mapanganib na sumpa. Ito ay ang parehong lalaki na dumating doon mag-isa, nakakaswal na suot. Siya ay humahanga na nahanap siya ni Makoto pagkatapos ng kanyang atake, kagaya ng inaasahan mula sa kapitan ng pinakamalakas na samahan. Gayunpaman, labis na nagulat si Makoto. Ang kanyang atake ay lubusan na lamon ng lalaking ito. Sinasabi ng lalaki na kung mayroon pa ring buo ang kaliwang braso ni Makoto, isang atake na iyon ay pumatay sa kanya. Ginagamit niya ang isang sumpa na tinatawag na dilim upang i-channel ang mga may itim na bola sa paligid niya. Habang lumalakad papalapit kay Makoto, itinutulak niya ang isa sa mga bola na may layuning pumatay. Bilang tugon, sumalaksak si Makoto sa kanyang tibak, lumilikha ng isang yelong barikada. Pagkatapos ay agad siyang sumugod, naglaho at lumitaw sa likuran ng lalaki, tumitire sa kanyang leeg. Ngunit bago pa man maisip ni Makoto ang loob niya, ang lalaki ay successfully translated. Kamakailan lang, nangyari muli ang pambihirang atake ng beam na Samaira ulit, kumakain ng malaking piraso ng kanyang katawan. Nanatili ang bata na walang sugat, payapa niyang sinasabi na inaasahan niya ang atake ni Makoto. Gayunpaman, idinagdag niya na si Makoto ang tunay na malapit sa kamatayan. Ito ang pumupukaw ng galit ni Makoto. Gamit ang natitirang konting lakas, tumalon siya papalapit, pumapalag, at kumikilos ang bata ng may kalakasang sipa, tumatama ito sa sugat na nakabukas ni Makoto. Gayunpaman, isang hakbang na una si Makoto. Gamit ang pagkakataon, sumuntok siya gamit ang likod ng kanyang sibat, nagpadapa sa bata. Habang tinitingnan ni Makoto, siya'y nagiging mausisa. Bakit huminto ang bata sa paggamit ng kanyang beam attack matapos lamang ang ilang putok? Kahit napakalaki ng lakas nito, tila hindi niya ito magagamit ng walang tigil. Unawa ay dumating sa kanya, hindi magawang gamitin ng bata ang kanyang spell ng sunod-sunod. Sa aspeto ng pagtitiis, magkapantay sila. Ang bata, matapos madapa, nagtagumpay na makatayo, pinatunayan ang suspecha ni Makoto ngunit pinapansin na sila ay hindi nasa iisang. Nasa mahirap na kalagayan si Makoto, may isang braso na nawala, kalahati ng kanyang katawan ay nawawala. Ngunit si Chad Makoto ay hindi tumatanggap ng konsepto ng pagkakalugi. Naalala niya ang 3 alituntunin ng Makoto Squad, kumuha ng lakas mula rito. Pumupuno ng determinasyon ang kanyang katawan habang nagpapaghanda siya na lumaban hanggang sa huling hininga. Dala ang matibay na desisyon, nagpadala siya ng kuryenteng nag-aapoy na enerhiya, sinusunog ang kanyang mga sugat para itaklab ang mga ito at mapigilan ang pagdurugo. Habang ginagawa niya ito, isinisigaw niya ang 3 alituntunin ng squad sa labanan. Malampasan mo ang iyong kahinaan. Sa mga salitang yon, inilalabas niya ang Scarlet Blaze. Lumiliit ang mga mata ng batang yon. Natutuklasan niya na sinusunog ni Makoto ang kanyang sariling lakas ng buhay upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Bilang tugon, ginagawa niya rin ito, pinalakas ang kanyang spell ng kadiliman gamit ang kanyang mismong buhay. Tinatawag ni Makoto ang mga espiritu ng kanyang mga kasamahan na yumao, nakikipagtinginan siya sa kanyang kalaban. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong labanan, nagbabala sa kanya na huwag itong maliitin ang kanyang squad. Samantala, sa likod, habang humihingi si Kenagi ng tulong sa kanyang mga taga-pondohan, naging puti ang kanyang buhok habang kinokontrol siya ni Hanuki. Ang iba pang kasapi ng grupo, na patuloy sa pagtakbo, biglang napigilan ng boss, na nananatiling matatag habang kinokumpuni ang kanyang mga braso. Si Kashi, nakakita nito, ay nag-alala.
dahil napagtanto niya na hindi niya kayang tambakan ng mag-isa ang boss. Tinawag niya si Kanagi na nakatuwang na nakaluhod sa likod. Para sa kanya, tila nawala na ng buhay galak si Kanagi matapos niyang masaksihan ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Natural lang naman yon. Isang ordinaryong tao lamang siya na kamakailan lang sumali sa grupo. Ngunit sa gulat ni Kashi, nagsimula nang bumangon si Kanagi mula sa lupa. Sa maliwanag na kidlat, sumalaksak siya pataas at tumama ng napakatinding sipa sa boss, na nagpadala sa kanya sa paglipad. Sa kabilang dako ng labanan, patuloy ang matinding laban ni Makoto at ng kanyang kalaban, nagpapalitan ng suntok ng suntok. Si Makoto, hawak lamang ang kalahati ng kanyang sandata, naglabas ng pulaing liwanag. Maliit lang ang galak ni kalaban sa panig sa pag-iwas sa pagyuko. Bagaman nakaiiwas ang kalaban sa atake, lumalakas ang kanyang kaba. Kanilang nararamdaman na hirap na sila. Ang mga apoy ni Makoto, na dapat sana'y nawala sa kanyang sumpa ng kadiliman, ay unti-unti nang bumabalik at sumasalaksak muli sa kanya. Bukod pa, may limitasyon na rin sa pagkukontrol niya sa kanyang kadiliman ng mano-mano. At ang hangganan ay malapit na. Nang ma-realize ito, nagpadala siya ng isang salvo ng mga orb ng kadiliman kay Makoto. Ngunit agarang umiwas si Makoto, hinahabol ang pagkakataon na sumulong at pumutol sa braso ng kanyang kalaban nang walang kalaban-laban. Ngayon baligtad na ang kanilang posisyon. Gayunpaman, sa kabila ng pagkawala ng kanyang braso, sumulong pa rin ang kalaban at ipinasok ang kanyang tuhod sa sugatang braso ni Makoto. Nahulog si Makoto sa lupa sa sakit habang papalapit ng dahan-dahan ang kalaban. Habang tinitingnan nito, inaangkin niya na walang kabuluhan ang pagkawala ng isang braso. Sa huli, mayroon pa ring butas sa tiyan ni Makoto. Ipinapalam niya pagkatapos na may alam siyang pampalamig. Inaasahan na niya ang estratehiya ni Makoto. Mula sa unang atake, alam na niya na makikipaglaban si Makoto sa malapitang laban. Kinikilala niya ang lakas ni Makoto, inaamin na palaging gumagawa ng tamang desisyon si Makoto at hindi nag-aaksaya ng panahon. Gayunpaman, ipinupunto rin niya ang depekto ni Makoto. Masyadong maaasahan. Iyon, inihayag niya, ang dahilan kung bakit matalo si Makoto. Kinuha niya ng libro mula sa kanyang bag. Itinuturo ito, inaangkin na ang pagkatalo ni Makoto ay matagal nang napagpasyahan ng nilalaman nito. Napalaki ang mga mata ni Makoto sa gulat nang makilala niya ito bilang ang aklat ng kapangyarihan. Binuksan ng kanyang kalaban ang aklat, na naglalantad ng isang nakakagulat na katotohanan. Sinasabi ng lalaki na kung may isang organisasyon na umiiral upang pigilan ang mga hula, natural lang na may iba pang umiiral upang tuparin ang mga ito. Nanginginig si Makoto dahil hindi niya alam na may ganitong organisasyon. Pagkatapos, nagbigay ng huling pahayag ang kalaban na isa siya sa 12 apostol ng Apokalipsis. Nagpakilala siya bilang ika-21 dilim, ang taong itinakda upang tuparin ang hula. Si Makoto, hindi pa rin makapaniwala, nagtanong kung ano ang dahilan sa likawin niya ang pagdala ng kapahamakan. Kumuha ng tumbling ang kalaban habang ikinalilibak si Makoto at tanong kung papatawarin ba siya kung ito'y babunyag. Galit na galit si Makoto sa pang-iinsulto. Walang pag-aalinlangan, itinali niya ang kanyang panaig sa buong lakas, halos maputol ang balikat ng kalaban. Tiwala si Makoto na kayang-kaya niyang manalo sa laban na ito, dahil parang nauubos na ang lakas ng kalaban, at tila umaabot na sa limitasyon ang kanyang katawan. Ginamit ni Makoto ang anyong pula ng dragon, na nagpapalakas sa kanyang loob na makuha ang tagumpay. Nakakasiguro ito na masisiguro niya ang kanyang tagumpay. Sa kabilang banda, ang lalaki, na halos putol na ang balikat, ay patuloy na nakatayo, sinasabi na ito na ang wakas ni Makoto. Dahil dito, kumuha siya ng isang potion at iniinom ito, lumabas ang isang kintab na pagsabog ng liwanag. Ang liwanag ay nagdulot ng panlalabo kay Makoto, at bigla, sa gitna ng kilakilabot na ningning, isang malakas na suntok ay tumama sa mukha ni Makoto, itinumba siya sa lupa. Habang bumabagsak ang alikabok, hindi makapaniwala si Makoto, nakikita niyang lahat ng pinsala na kanyang idinulot sa lalaki ay nagpagaling na, at ang kanyang katunggali ay nasa buo na ulit. Sinasabing ang potion na ginamit ng lalaki ay isang artifact, na nagbigay sa kanya ng ganap na paggaling. Gamit ang isang braso, muli na namang ginamit ni Makoto ang kanyang pulang liwanag na espada, pumapalit ng isang bugso ng espada papunta sa lalaki.
Subalit, pinawi ito ng lalaki gamit ang kanyang mga ulap ng kadiliman at samalag sa isang sunod-sunod na mga atake. Naiwan si Makoto sa pag-aalinlangan, sapagkat ang artifact na ginamit ng lalaki ay dapat sana'y kontrolado ng mga bansa dahil sa sobrang lakas nito, at walang ordinaryong organisasyon ang dapat makaposes nito. Sinuntok ng lalaki si Makoto sa kanyang sugat sa tiyan, pinabagsak siya sa lupa. Sa pagitan ng kanyang paghinga ng huling hininga, nakakita ng sugatan na si Makoto, naglabas ng hinggang maluwag ang lalaki, nagbabaka sakaling siya ay wakasan na niya ito. Samantalang si Makoto, na nagbabalik tanaw sa kanyang kabataan at mga kasama, sumusubok na abutin ang kanyang sandata. Naalala rin niya ang mga salita ni Kanagi tungkol sa pagtrato sa kanyang kapatid na parang pusa, na nagdudulot ng ngiti sa kanyang duguang mukha. Dala ang bagong determinasyon, kinuha niya ang kanyang sandata, ngunit habang siya ay papatid na ito, tumama sa kanya ang isang beam ng kadiliman, na pumanhik sa kamay na hawak sa sandata. Ang lalaki, na may tiwala, nagpaalam kay Makoto sa kanyang huling sandali. Gayunpaman, sa sandaling siya ay maghahatol ng huling suntok, may dumating, piniyak ang kristal sa likod niya. Si Kanagi iyon, sinuportahan ng lahat ng mga tagapagtatag, handang maghayganti sa lalaki na pinaiyak ang kanilang alagad. Napansin ni Makoto ang presensya ni Kanagi at sa simula'y nag-aalala, subalit madaling natanto na hindi lamang si Kanagi ang naroon. May iba pang nagmumula sa kanya. Napansin din ng lalaki ang di karaniwang pangyayari at ang aura na umaalab mula kay Kanagi. Ang batang nasa harap niya ay hindi na lumalabas bilang isang mahinaing target. Ngunit bilang isang nilalang na matitindi ang ipagtatanggol sa kanyang sarili. Lalo pang nag-aalala, nagbabala ang lalaki kay Kanagi na huwag gumalaw, nagbabanta na papatayin si Makoto kung gagawin niya. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, bigla na lang natanggal ang kanyang braso mula sa katawan. Labis na nagugulat ang lalaki, hindi makapaniwala kung paano nangyari yaon ng sobrang bilis. Samantala, si Kanagi ay simple lang na nagbubunyi ng kanyang sandata mula sa malayo, ang lakas ng pag-atake ay nagpapantig pa sa kanyang talam. Napansin ito ng mga tagapagtatag, nagulat na ang talam ay naging mapurol matapos lamang ang isang bugbog. Pumasok ang Alchemist Founder, transmuting ng maraming sandata para kay Kanagi gamitin sa laban. Sa galit sa kanyang mga mata, iniutos ni Kanagi sa bawat tagapagtatag na maglabas ng kanilang bagsik sa lalaki. Samantala, ang lalaki ay ganap na nakapagpapaitim ng kanyang braso, na ikinalulungkot ni Hanuki. Ipinaliwanag ito ng Mage Founder bilang, reversal, isang kasanayan na hindi niya inaasahan na meron ng isang makabagong magigising. Sinusumpong na niya na ang artifacts na ginamit niya ay patuloy na nagpapagaling ng kanyang mga sugat hanggang sa mawala ang epekto nito. Habang siya ay nagsasalita, pinakawalan ni Kanagi ang isang pana na tumatama sa lalaki diretso sa kanyang ulo. Hindi inaasahan ng lalaki ito, ngunit agad niyang naibalik ang sugat. Sa pagkakita dito, itinanong ng isa sa mga tagapagtatag sa mage. Paano nila pwedeng patayin ang lalaki? Ibinunyag niya na kailangan nilang patayin siya ng paulit-ulit hanggang sa wakas ay mamatay siya. Ginamit ng lalaki ang kanyang especially iyan ng dilim habang naglalagay ng isa pang pana si Kanagi. Nang palayain ni Kanagi ang pana, sinubukan ng especially iyan ng dilim na harangin ito, ngunit pumapasok pa rin ang pana, tumatama sa lalaki sa dibdib at ulo. Nilalay ng tagapagtatag na Mama Meryl ang lalaki, itinanong kung talagang naniniwala ba siya na kayang pigilan ang kanyang mga pana. Binabalik ng lalaki ang kanyang mga sugat at sumasalakay ng mga mata ng dilim. Si Kanagi, gamit ang mga likas na kapangyarihan ng tagapagtatag, umiiwas sa atake at bigla ang sumusugod papunta sa lalaki, sinapak sa mukha. Kumuha siya ng kamay ng lalaki at sumabog ng suntok sa mukha nito. Napansin ng isa sa mga tagapagtatag na hindi magagamit ng lalaki ang kanyang atake ng pana, paninges kung ang kanyang pananaw ay natatakpan ng kanyang sariling mga bola, na nasa kanilang kagustuhan. Naging mas madali ang pag-iiwas sa atake dahil dito. Bumigay si Kanagi ng malakas na siku sa tiyan ng lalaki, itinataboy ito pabagsak sa lupa. Nagtataka ang mga tagapagtatag kung ilang beses pa nilang makukulayan ang parehong lalaki na mamatay at magbalik. Samantalang naglalakad si Kanagi patungo kay Makoto, na, sa kanyang pinahinaang kalagayan, nagtanong kung talagang siya si Kanagi. Tinatanggi ni Kanagi. Ito, ipinaliwanag niya na ang mga tagapagtatag ay gumagamit ng kanyang katawan bilang mga bayaning espiritu.
Gamit ang kapangyarihan ng panggagamot ni Valentine, nagsimula si Kanagi sa paggamot sa braso ni Makoto. Habang siya ay naggagamot, ibinunyag ni Kanagi na sila ay nagmamadali at kailangang kumilos ng mabilis. Nakikita si Kanagi na umalis, nauunawaan ni Makoto na ang mga tagapagtatag ang nasa kontrol. Sa isang maikling distansya, bumangon ang lalaki, nagugulat na ang kanyang mga spell ay iniiwasan at naiikutan ng napakadali. Nang hindi bigyan ng pagkakataon na mag-isip, sinugod siya ni Kanagi sa pamamagitan ng sibat, itinutusok ito direktang sa kanyang puso. Ang lalaki ay walang tigil na inatake, namamatay ng paulit-ulit ng walang sandali para makabawi. Isang tagapagtatag ang nagtatanong sa manggagamot kung ang pag-iwan ng sibat sa puso ng lalaki ay makakapigil sa kanyang pag-regenerate. Gayunpaman, ang sibat ay dumadaan sa kanyang katawan, at nagsisimula siyang mag-regenerate muli. Habang nagsisimula na mag-regenerate ang lalaki, isinagawa ni Kanagi ang isang makapangyarihang sipa mula sa itaas, itinutumba siya pabalik sa lupa. Nagtataka si Kanagi kung aling bahagi ng katawan ang unang mag-regenerate kapag lubos na sinira nila ang kanyang katawan. Nagsisimula na mag-regenerate ang lalaki mula sa kanyang kamay, ngunit sa oras na ang kanyang buong katawan ay maibalik, siya ay humingal at pagod. Siya ay sinisira ngunit tumatangging. Sinubukan niya na pigilan ang batang yon. Nagdesisyon siyang patayin si Makoto at tumakas, siya ay nagmadali patungo sa kanya, pero nakita niyang naroon na si Kanagi, nagbabantay kay Makoto. Sa isang mapanlilok ng ngiti, ipinakita ni Kanagi na huli na siya. Kinontrol ni Hanuki ang katawan ni Kanagi at gamit ang kanyang estilo sa laban, pinutol niya ang katawan ng lalaki ng buo. Kahit na nawasak ang katawan ng lalaki, hindi siya natatakot sa kamatayan, dahil sa akala niya ay tinutupad niya ang isang hula. Gayunpaman, unti-unti nang bumibitaw ang kanyang determinasyon sa harap ng isang bagay na kasing takot ni Kanagi. Habang bumabalik ang katawan ng lalaki, sinikap niyang pabangunin ang kanyang sarili sa kanyang misyon na tuparin ang hula, hindi hinahayaan ang takot na magtagumpay sa kanya. Sinubukan niyang kuhanin ang isa pang kagamitan sa kanyang bag, pero bago niya ito maipataw, pinutol ni Kanagi ang kanyang braso. Ang kagamitan ay nagkalat sa lupa, bumubuo ng isang makapangyarihang ginto at kulungan sa paligid ni Kanagi na tinatawag na bintana ng panahon. Nagwakas ang epekto ng regeneration sa lalaki, at hindi na niya maibalik ang kanyang nawala na braso. Nakalma, hindi na kinakabahan ang lalaki at inakala niyang halos makaligtas siya. Nang makita ng mga tagapagtatag ang kulungan, nag-aalala sila. Nagtatanong kung ano ang gagawin dahil malapit na matapos ang regenerasyon ng lalaki. Yung lalaki, nakatayo sa labas ng hawla, sinasabi na kahit ang kanyang dilim ay hindi kayang sirain ang hawla, kaya hindi si Kanagi makakapatay sa kanya mula sa loob. Sa mukha niyang kabado, inihayag niya na aalis na siya, pero bago pa niya makumpleto ang kanyang pangungusap, sumigaw si Hanuki na panuurin niya ng mabuti. Bigla, naramdaman ng lalaki ang malakas na aura sa likod niya at humarap para makita si Makoto na nakatayo sa kanyang sariling mga paa. Patuloy pa rin ang pag-regenerate. Paano naging ganun kay lakas si Makoto at sobrang higpit? Well, balik tayo sa kanyang kabataan nang mag-train siya kasama ang pinakamahusay na si Midori. Kahit si Midori ay talo kay Makoto sa isang laban ng espada, kaya't inirerekomenda niya kay Makoto na humanap ng mas magaling na guro para sa kanyang pagpapatuloy ng training. Sumunod sa payo ng pinakamalakas na awakener sa mundo, nagsimulang maghanap si Makoto ng mga guro upang maging alagad ng mga nasa pinakamataas na antas. Gayunpaman, nalampasan niya ang bawat guro na kanyang nakasalamuha, maging sila ba'y nagturo sa kanya ng paggamit ng espada, mahika, o kakayahan sa pagtakbo. Lahat ng guro ay sumuko sa kanya sa loob ng isang buwan lamang. Inirekomenda siya ng isang guro sa pinakamalakas na mga mandirigmang espada na kilala nila sa panahon na yun. Si Hanuki Ikika, ang kapatid na babae ni Hanuki. Si Ikika ang naging huling guro ni Makoto, at siya'y nagpatuloy noon. Sa 3 taon ay naging guro niya si Ikika. Isang araw, habang nagte-training sila ni Ikika, tinanong ni Makoto kung paano gawin ang isang teknik sa laban na binanggit sa aklat na tinatawag na hindi mabilang. Kahit si Ikika ay hindi maipaliwanag kung paano gumagana ang teknik, sinasabing si Hanuki lamang, ang tagapagtatag, ang marunong. Natuwa si Makoto dito, dahil nabasa niya ito sa aklat. Subalit agad namang napagtanto ni Ikika na wala nang matutunan si Makoto kahit pa sa simpleng pamamaraan ng espada ni Hanuki.
Gusto pa sanang lumakas ni Makoto, ngunit hindi alam ni Ikika kung paano pa siya makakapagpatuloy. Hinintay na lang niya na darating ang panahon kung saan magiging handa si Makoto. Nagsabi pa na parang isang butil ng bulaklak na hindi pa umaapaw. Umaasa siya na balang araw, may mas malakas sa espada na darating sa harap ni Makoto. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Makoto na ito na ang pagkakataon. Nakikita niya si Hanoki na gumagamit ng mga teknik sa laban na hindi niya alam. Ayon kay Ikika, ang gayong pagkakataon ay minsan lang mangyayari sa isang buhay, kaya hindi dapat itong palampasin. Nagpapasalamat si Makoto sa pagkakataon, at nagsimula ng madama ang kanyang paghiwa-hiwalay. Nakatutok sa kanila, labis na naguguluhan ang lahat ng mga tagapagtatag sa ginagawa niya. Nangangamba rin si Kanagi para sa kanyang kapitan, na nasa labas ng kulungan kasama ang kalaban. Naglalabas na rin ng parehong aura si Makoto tulad ni Kanagi. Samantala, sa loob ng lugar kung saan nag-tech train ang mga miyembro ng Anti-Prophecy faction, napansin ni Midori habang nagte-training kasama si Suo ang isang matapang na aura. Biglang may pagsabog na naramdaman sa lugar, at habang bumabagsak ang alikabok, nagulat silang makakita ng isang malaking butas sa dingding, at nawawala na si Midori. Sa sinihan, naguguluhan ng lalaki, nakakita ng kayang nagawa ni Makoto kahit sa kondisyon nito. Tiwala siya na tiyak siyang madidikitan. Nakita ito ni Hanoki, at ipinaliwanag kay Kanagi na ang mga tao ay tulad ng mga bulaklak, namumukadkad sa kanilang tunay na potensyal kapag narating na nila ang kahimala. Para kay Makoto, ito ang kanyang sandaling magpakita ng tunay na kakayahan. Nakatayo sa likod ni Kanagi, inirerekomenda ni Hanoki na itatak niya sa kanyang isip ang nakikita. Natanto ni Kanagi kung ano ang ipinahihiwatig ni Hanoki. Tulad ng isang bulaklak na nagmumula, itinaas ni Makoto ang kanyang mga braso. Parang hawak ang isang pira, at, nang may matinding determinasyon, nagawa niyang gamitin ang nawawalang teknik ng estilo ng isang kamay ni Hanoki, ang hindi mapanindigan, ang mismong teknikong binasa niya sa aklat. Kahit na maayos na aktibado ang mga depensa ng kadiliman ng taong yun, ang kanyang katawan ay natapya sa dalawa nang hindi man lang hawak ni Makoto ang anumang bagay. Nagtataka ang taong yun kung ito na ba ang oras at lugar kung saan magtatapos na ang kanyang buhay. Habang bumabagsak ang kanyang katawan, pinupuri ni Hanoki si Makoto para na ibalik ang isang pira na umiiral lamang sa kanyang isip. Sa kabilang banda, si Makoto, bagaman nakatayo sa kalagayan ng kalituhan, nararamdaman na naging tunay na mandirigma na siya sa laging minimithi. Pinagpapalagyan niya itong biyaya na nakasama niya ang kanyang pamilya, mga kaibigan, mga kasama, at mga tauhan. Bawat karanasan na kanyang pinagdaanan ang nagpapalakas sa kanya. Kahit na ito na ang kanyang wakas, naalala niya ang kanyang kapatid na lalaki at ang kanyang pusa, humihingi ng paumanhin sa kanila sa kanyang puso. Habang malapit nang mawala ng malay, nakikita niya si Kanagi na lumalakad patungo sa kanya, nag-aalok ng tulong na may ngiti. Sa pagkakita dito, napagtanto ni Makoto na ang kamatayan na ito'y maaaring. Hindi pa dito natatapos ang lahat, dahil maaari pa niyang ipamana ang kanyang legasya sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ni Kanagi. Kinakapit niya ang kamay ni Kanagi, at nagpasalamat bago siya bumagsak sa lupa. Habang nawawala ang hawla matapos ang pagkatalo ng taong yon, nagmadali si Kanagi patungo sa kanyang kapitan, naramdam ang malalim na koneksyon sa pamamagitan ng simbolo ng walang anuman. Lahat ng iba pang kasamahan ay walang buhay sa lupa, ngunit habang si Makoto ay malapit nang sumama sa kanila, bigla na lang dumating si Midori. Kinapkap niya si Makoto sa oras na tumamba ito. Namatay si Makoto sa mga bisig ni Midori sa edad na 23, matapos ang laban sa gumagamit ng kadiliman, si Pei. F para sa respeto sa chat, habang hawak ang katawan ni Makoto. Nang lulumuhod si Midori, hindi makapaniwala sa nangyari. Naalala niya ang pagtatanong kay Makoto kung bakit ito naging kapitan ng grupo habang sila ay nagte-training. Ayon kay Midori sa unit ng Anti-Prophecy, si Makoto ang pangalawang pinakamalakas pagkatapos niya, at kung siya ay ibubuhos ang lahat, walang makakatapat sa kanya. Tinanong ni Midori si Makoto kung sa tingin niya mas maganda na lumaban ng mag-isa sa kabila ng kanyang lakas. Nagulantang si Makoto sa tanong, at tinanong si Midori kung akala ba nito hindi siya bagay sa teamwork. Gayunpaman, mas mahalaga sa kanya ang samahan ng grupo. Mas gusto niya ang kanyang mga kasamahan kaysa sa anumang bagay. Hindi siya sigurado kung paano niya ipapahayag ito kay Midori, ngunit biglang,
tinawag siya ng kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng security camera. Sa grupo, si Jack Ero ay excited dahil pumasa sa Level 2 assignment si Kuzushiro, isang kasamahan nila na matagal nang nagtatrabaho dito. Masaya rin si Kuzushiro, sinabing gusto niyang sabihin ito sa kapitan muna. Sa tuwa ng balita, iminungkahi ni Jack Ero na mag-lunch na sila lahat. Dito ay namangha si Midori sa kanilang samahan. Habang nakikinig si Midori, ibinahagi ni Makoto na mahal niya ang kanyang mga kasamahan at kahit na siya ay masugatan sa laban, masaya siyang malalaman na may kanyang mga kasamahan sa kanyang tabi. Bumalik sa kasalukuyan, hawak ni Midori ang katawan ng kanyang kaibigan at sinabi sa kanya na natupad na ang kanyang ninanais na makipaglaban para sa kanyang mga kasamahan. Kahit nahulog na ang karamihan sa mga kasama, may dalawa pa ring buhay. Sa pag-agos ng luha sa kanyang mga mata, isinara ni Midori ang mga mata ni Makoto, sinasabing bilang pinuno, nagawa ni Makoto ang kanyang mga tungkulin. Alam ni Midori na hindi niya magagawa ito, pero nagawa ito ni Makoto, at nang may dangal. Samantalang si Kanagi ay nasa sahig habang lahat ng mga tagapagtatag ay nasa likod niya. Nagsisimula ng matakpan ng dilim ang kanyang kamalayan, at ipinaliwanag ng mage na maaaring dahil kay Kanagi na nagtatanggol sa lahat ng sisi sa pagkasira ng istasyon at sa kanyang iniisip na kahinaan. Lahat ng mga tagapagtatag ay nagdanas din ng pagkawala ng kanilang mga kasamahan, mga kaibigan, at mga pamilya. Sugatan ang kanilang mga puso habang nakikita nilang lumisan ang kanilang mga kasama, at sa karamihan ng mga kaso, tulad ni Hanoki, hindi sila makalimot sa kanilang sugatan ang mga puso. Lumalapit si Hanoki kay Kanagi na nakaluhod sa pag-aayaw. Tinawag niya ito, ngunit sa isang nawawala ng pag-asa na tono, inilantad ni Kanagi na ayaw na niyang makipaglaban pa. Binasag ang puso niya, at naniniwala siya na kung pinayagan niya ang mga tagapagtatag na lumaban mula pa sa simula, walang sino man ang mamamatay. Nauunawaan na niya ngayon na sa kanyang pagsusumikap na maging malakas para sa iba, naging walang laman lamang siya para sa mga tagapagtatag. Nang marinig ni Hanoki ang mga salita ni Kanagi, sinusubukan niyang sabihin ang kahit ano, ngunit labis na nababalot si Kanagi sa kanyang mga iniisip. Nararamdaman niya na parang nagliyab sa apoy sa kanyang kamalayan ang mga kamay na kanyang ini-handshake kay Makoto. Alam ni Kanagi na ipinagkatiwala sa kanya ni Makoto ang pagpapatuloy ng kanyang alaala. Ito ay nagdala ng luha sa kanyang mga mata, ang mga mata ng mga nakatuklas, pero ang susunod na sinabi ni Kanagi ay nagulat sila. Ipinapahayag niya na ngayon hindi lamang niya gustong lampasan ang mga tagapagtatag, kundi lampasan sila sa bawat sandali. Bigla, isang sinag ng maliwanag na ilaw ang tumama kay Kanagi habang ipinapahayag niya ang kanyang determinasyon. Simula ngayon, hindi na niya papayag ang mamatay ang sinuman pa. Ang bro ay ngayon 1,000 levels na matatag sa isip. Isang buwan ang nakalipas, sa prefektura ng Nagano, sa bundok ng Matake, si Suo ay nag-eensayo ng labanan ng tuwad-tuwad na makipaglaban kay Kanagi. Siya ay nagpapadala ng serye ng suntok kay Kanagi, na tumatakas sa mga ito lahat. Pagkatapos, si Kanagi ay sumugod gamit ang isang atake ng pagsusurya, na sinalag ni Suo, ngunit ang atake ay lumikha ng isang alon sa likuran niya. Nagulat si Kanagi na si Suo ay nasisalok ang lakas ng kanyang atake ng pagsusurya nang walang kahirap-hirap. Habang iniisip niya ito, sinugod ni Suo, ngunit handa si Kanagi at ginamit ang Aikido upang igiyan ng agos si Suo. Sinubukan ni Suo na sipain sa ere, ngunit sinagip ito ni Kanagi at sinugod ito ng isang malakas na sipa. Sa kasagsagan ng kanilang laban, isang malakas na sigaw ang huminto sa kanilang dalawa. Siya si Ik-Ika. Paano nga ba ito nangyari? Iniwan ng paglilipol ng samahan ang isang malalim na sugat. Sa unit ng kontra pamahiin. Sa libingan ng yumaong sundalo, lahat ay lugmok sa lungkot, ngunit nasa harap ng larawan ng kanyang kapatid si Suo, nakatigil buong pagkakataon. Matapos, habang papunta si Kanagi sa kanyang silid, nakita niya si Suo na lumalabas mula sa kwarto ni Makoto, may bitbit na mga libro at isang pusa. Nakilala ni Kanagi ang pusa bilang si Oribe, ang laging pinag-uusapan ni Makoto. Namangha si Suo nang malaman na alam ni Kanagi tungkol sa pusa ng kanyang kapatid, isang bagay na hindi pa niya alam. Bago pumasok sa kwarto ng kanyang kapatid, wala pa sa kaalaman ni Suo ang tungkol sa munting pusa, mga libro, mga damit, pagkain, o kahit na mga iniisip ng kanyang kapatid.
Natuklasan niya lang ang mga ito nang inspeksyonin ang mga gamit ni Makoto. Napansin ni Kanagi na may mga maraming araw-araw na talaan si Suo na balak niyang dalhin. Ipinamana ni Makoto ang mga talaan na ito, para mabasa ng kanyang kapatid sakaling mawalan siya ng buhay. Nakatala rito ang lahat ng pagsasanay at mga misyon na ginawa ni Makoto. Subalit napansin ni Suo ang isang bagay. Lahat ng pangungusap sa mga talaan ay tapos na may pag-aalala si Makoto tungkol kay Suo. Sinulat niya paano naging si Suo, paano ang sobrang lamig ng panahon, pati na rin sa mga achievements at pangyayari sa buhay ni Suo. Nag-isa siyang nagbabasa nito sa kanyang kwarto, hindi niya napigilan ang pag-iyak, yumuko sa sahig nang ma-realize niyang lahat ng isinulat ng kanyang kapatid ay tungkol sa kanya. I-comment lang ang isang luha emoji kung umiiyak ka rin. Noong inamin ni Suo ito kay Kanagi, ibinahagi din ni Kanagi na lagi niyang pinag-uusapan si Suo at ang pusa niyang si Oribe si Makoto. Nang marinig ito, umiyak din si Suo at sinabi na mula ngayon, gusto niyang maging mas matatag para hindi na mag-alala sa kanya ang kanyang kapatid mula sa langit. Dahil doon, nagpunta silang dalawa sa Hanoki Ikika para mag-ensayo. Sa simula, ingat si Ikika sa kanila hanggang ibinahagi nila na kapatid niya si Suo at pumanaw si Makoto sa laban. Ito'y nagulat si Ikika, pero pinanatili niya ang kanyang kalmado. Magkasabay silang hiningi ni Suo at Kanagi na turuan sila para maging mas matatag.